Me time o panahon para sa sarili mo? Alone time ika nga. Ang tanong, meron ka pa bang me time o panahon para sa sarili mo? Sige nga, i-comment mo kung meron at bakit wala ka ng time. Alam nyo mga idol, ito madalas ang hindi natin nabibigyan pansin. Ang panahon para sa sarili natin, lalo na pag mga magulang na tayo. Tandaan, ang mga magulang kailangan rin ng pahinga. Ang pag-aalaga ng anak at pamilya ay isang full-time job din. Kaya kailangan ng bawat magulang ng lakas, tibay at malawak ng pang-uunawa para magampanan ang lahat ng responsibilidad para sa pamilya. Pero tandaan rin, ang sarili, magkasing halaga ang pag-aalaga sa iyong sarili at ang pagmamahal sa iyong pamilya. Okay lang mag-time out sandali. Mahirap mang maglaan ng oras, huwag kalimutang magpahinga para mas maibigay mo ang best version mo para sa iyong mga anak. Kaya ito ang tips ko sa inyo mga idol. Una, mag-schedule ng me time. Ang me time ay ang paglaan ng kaunting oras para sa ating sarili. Yes, deserve mo yun. Isali ito sa iyong listahan ng mga to-do. Ang pag-schedule ng ating manicure, pedicure, night out, kasama ang mga kaibigan o panunood ng paboritong pelikula ay maikling sandali na pwedeng ilaan para sa ating sarili. Ito ay makakatulong maibsan ang ating pagod at ang tinatawag na burnout. Pangalawa, gumawa ng hobby. Pwede kang maging plantita o plantito. Maghalaman tayo. Okay ding magbasa-basa ng paborito mong nobela. Ang mga maliliit na bagay na ito ay hindi lang makakatulong makareduce ng stress. Makapagbibigay din ito ng karagdagang kaalaman sa atin. Number 3, may option rin to call a friend. Pagod ka na ba sa gawaing bahay? O kaya'y sa iyak ni baby? Huwag mahiyang tumawag kay nanay o kay tatay o kay BFF para mapagaan ang mga gawain sa bahay. I-try mo ring sumali sa mga parenting group sa social media kung saan namamahagi ang mga mami at daddy ng kanilang sariling learnings at experience. At ang number 4, move. Mag-exercise tayo mga idol. Masaya at nakakabuti rin ng mood ang jogging, biking o pagsayaw bilang exercise. Hindi lang ito nakakaalis ng stress, nakakadulot din ito ng ginhawa sa ating katawan, kalusugan at mental health. At number 5, matulog tayo ng tama. Hindi mauubos ang gawaing bahay, kaya ang energy natin ay kailangang i-recharge. Nakakatulong din ang pagkakaroon ng tamang tulog para makapag-isip tayo ng mabuti sa mga susunod na araw. Ang paglaan ng oras para sa sarili ay hindi ibig sabihing lalayo tayo o iiwan natin si baby at ang ating pamilya. Ito ay mga saglit na oras para sa ating sarili na makakatulong sa atin sa pag-cope up sa mga bagay-bagay. Sa ganitong paraan, maibibigay natin ang best natin sa ating mga anak at minamahal. So anong hinihintay mo? Ano pang hinihintay mo? I-schedule mo na ang me time mo. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Love you.